سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Uh, Alam ko po na huli na po yung aking tatalakay ngayon, pero bilang karagdagan lang po sa mga kapatid natin na tumalakay po sa pagbabawal sa music o sa musical instruments. So ngayon, medyo mahina po yung internet dito. Ang pamagat ng aking tatalakay ngayon ay tungkol po sa pagsagot sa mga katibayan na pinanghahawakan ng mga kapatid natin na nagsasabi na pinahihintulutan ang pagkikinig ng music. So sasagutin po natin yan lahat. Yung mga katibayan nila na sinasabi nila laban sa mga atin na nagsasabi na ang music ay haram. So sasagutin po natin yan isa-isa. Kagaya po ng pananaw ng ating kapatid na si Ustad Ahmad Habir. Actually sinagot na po ito ng ating mga kapatiran. So sasagutin ko rin po ang kanyang mga katibayan na mga binanggit sa kanyang tinalakay. So unang-una, ang basihan natin sa pagsasabi ng halal at saka ng haram ay kinakailangan ng mabigat na katibayan bago tayo makapaghalal at saka magsabi ng haram. Actually, ang pagsasabi ng halal at saka haram, ito po ay fatwa. Ito po ay rulings na kinakailangan ng katibayan mula sa Quran at sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At hindi natin basihan ang sinasabi lamang ng mga ulama. Alam natin ang basihan natin unang-una ang Quran, pagkatapos ay ang sunnah, qiyas at saka ang ijma, ang pinagkaisahan ng mga ulama natin ang hatol nito, maging haram man ito o halal. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaykum. Ang sundin natin kung ano yung ibinaba ng Allah na katibayan at hindi mga salita lamang ng mga ulama. At hindi katibayan na dahil ang isang tao ay sikat, maraming nanunood sa kanya, marami siyang follower, ay maging katibayan po ang kanyang sinasabi. So lahat naman tayo ay may pagkakamali. So hindi po katibayan ang pagiging sikat. Sabi nga ni Ibn Sirin, inna hadal dina ilmun. Ang relihiyon natin ay kaalaman. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Kaya tingnan ninyo kung saan ninyo kinukuha ang inyong relihiyon. So kinakailangan natin ng mabibigat na katibayan sa lahat ng pagsamba natin. So sasagutin po natin mga kapatid yung mga katibayan na binanggit ng ating kapatid na nagsasabi na hindi haram itlakan. Ganun yung pagkasabi, hindi haram itlakan ang music. Unang-una na binanggit yung aya, meron siyang binanggit na 3 aya sa Quran at ito po yung sa Suratul Luqman. Wa minan nasi may yashtari lahu al-hadith yudilla an sabilillah. Unang-una mga kapatid sa pagkuha ng tafsir, ang pinakamaalam sa tafsir sa mga sahaba ay si Ibn Abbas. Si Ibn Abbas ang isa sa pinakamaalam sa tafsir, si Ibn Mas'ud. Itong dalawang ito, si Ibn Abbas at saka si Ibn Mas'ud, binigyan nila ng kahulugan ang lahu al-hadith dito, kung saan gagamitin ito para iligaw ang mga tao sa kanilang landas, gagamitin ng music. Ang kanilang pagkahulugan sa lahu al-hadith ay ang music, ang musika. So ibig sabihin, kung may sasalungat sa tafsir na ito mula sa mga nagbigay ng pagkahulugan, ay hindi natin kukunin kasi mas maalam sa tafsir si Ibn Abbas. At si Ibn Mas'ud ay nanumpa na ang tafsir, ang kahulugan ng lahu al-hadith dito ay ang music. So isa sila sa maalam sa kahulugan ng tafsir. Kaya sila ang kukunin natin na basihan sa pagbibigay ng kahulugan mula sa aya. Kasi sila po yung mas maalam. Kaysa kay An-Nadr bin al-Harith katulad ng nabanggit ng ating kapatid. Pangalawa, yung aya na sinabi ng Allah sa Suratul Najm, apabihadal hadith ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Wa antum samidun. Normal po sa Quran
na hindi natin mauunawaan agad ang aya. Hindi natin mauunawaan agad ang aya. Kaya nga mayroong tafsir eh. Kaya mayroong tafsir kung saan lilinawin niya sa atin ang kahulugan at hindi kasi binanggit ng napakalinaw ang salitang music o gina, hindi talaga nabanggit ang salitang gina sa Quran kasi nga mayroong tafsir na tinatawag. Ibig sabihin, titingnan natin ang kanyang kahulugan mula sa mga kilala na nagbigay ng kahulugan mula sa Quran. Katulad nila Ibn Abbas, nila Ibn Mas'ud, nila Mujahid, nila Ikrima, nila Dahak. Sila yung mga nangunguna na pagbabasihan natin sa pagkukuha ng tafsir. At hindi sa kagustuhan natin na kukunin natin yung ibang pananaw na magsasabi na ang music ay hindi haram kasi hindi binanggit ng napakalinaw o dinirektang sabihin ang salitang gina. Oo, hindi binanggit ng direkta. Kaya nga may tafsir kasi sila ang mas nakakaalam sa tunay na kahulugan ng aya. So yun ang pangalawa. So ibig sabihin kung titingnan natin sa pangalawang aya, ang pagkahulugan din dito sa aya na yun ay ang music din. Yun din ang tafsir ni Ibn Abbas. Sa wa antum samidun, kapag narinig nila ang Quran, kumakanta sila. So naging katangian nila wa antum samidun at kayo ay kumakanta o umaawit dahil kumbaga ginagawa ninyong harang ang music para hindi marinig ang Quran. Ibig sabihin hindi kaaya-aya na gawain ang pagmumusika. So ito ay nangangahulugan lamang na bawal ang music at nagbigay ng pakahulugan sa wa antum samidun dito sa aya na ito si Ibn Abbas na ang kahulugan dito ay music. Okay. Sino pang nagbigay ng kahulugan sa samidun, sa salitang lahwal hadith, at saka sinabi ng Allah, wastafziz man istata'ta minhum bisawtik, sinabi ng Allah kay Iblis, na gawin mo lahat ng iyong makakaya sa pamagitan ng iyong saut, sa iyong music. At nagbigay ng pagkahulugan dito, sina Ibn Abbas, sina Ibn Mas'ud, sina Jabir bin Abdullah, sina Mujahid, na ang kahulugan dito ay music. Music ang kahulugan dito. Halos napakaraming mga ulama ng tafsir ang nagsabi at ginamit nila ang salitang music, al-ghina, sa Arabic mula sa lahwal hadith, mula sa samidun, at saka sa sawt, yung sa Suratul Isra, sa wastafziz man istata'ta minhum bisawtik. Napakalinaw. Actually, sasagutin ko muna yung mga aya na tumutukoy sa sinasabi nila na hindi malinaw na music ang kahulugan. Oo, kapag nagsalungat ang tafsir ng ating mga ulama, mga kapatid, ipa-priority natin ang tafsir nila Ibn Abbas, nila Ibn Mas'ud, nila Mujahid. Sabi nga ni Ath-Thawri, khudhu at-tafsir min arba'a. Kunin ninyo ang tafsir, ang kahulugan ng mga aya mula sa 4. Tingnan natin ang sinabi ni Abi Sufyan Ath-Thawri. Ang sabi niya, kunin natin ang tafsir mula sa 4 na maalam sa tafsir kung saan itong mga babanggitin ko, mga kapatid, lahat ng pakahulugan nila, binanggit nila na yung lahwal hadith, yung mga binanggit ng ating kapatid na hindi music ang kahulugan dito, yung mga ito na kukunin natin sa kanilang tafsir, lahat sila sinabi nila na ang kahulugan dito ay mga music. Sino mga yun yung binanggit ni Abu Sufyan Ath-Thawri? Isa na dito si Mujahid, si Jubair, o tingnan natin yung mga pangalan ng mga nabanggit niya. Sabi niya, khudu tafsira min arba'a, Mujahid, wa Sa'id, bin Jubair, wa Ikrima, wa Dahak. Halos lahat sila ay sinabi nila na ito ay music. At si Ibn Abbas, mga kapatid, para malaman ninyo si Ibn Abbas, si Umar bin Khattab, kapag mayroon siyang gustong malaman mula sa kahulugan ng aya mula sa Quran, may mga sahaba na magbibigay ng kahulugan mula sa tafsir ng aya. Pero ang pinakahinihintay nila ng mga sahaba na magbibigay ng tafsir ng Quran is Ibn Abbas. Dahil ipinanalangin ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Ibn Abbas na siya ang pinakamaalam mula sa kahulugan ng Quran. Kaya siya talaga yung dapat na kunin natin yung tafsir. Kasi kung sasalungat halimbawa, itong tafsir ni Ibn Abbas, tapos kukunin mo ang tafsir ni An-Nadr bin al-Harith kaysa tafsir ni Ibn Abbas, na hindi naman masyadong kilala siya sa pagbibigay ng kahulugan ng Quran, siyempre hindi. Kasi mas maalam si Ibn Abbas sa tafsir. So yung tatlong kahulugan, yung tatlong sura na ang samidun at ang lahwal hadith at ang sawt
na tinutukoy doon sa aya, lahat yun ay kahulugan niya ay music, kung saan nagpapakahulugan na haram ang music. Pangatlong katibayan na sinasabi nila, yung hadis ni Bukhari al-muallaq. Okay, sasagutin natin ito. Yung hadis ni Bukhari na sinasabi nila na muallaq. Anong ibig sabihin ng muallaq? Ang muallaq, mga kapatid, dalawang uri ang muallaq. Meron tinatawag na bisigatil jazm at saka bisigatil tamrid. Yan po ang dalawang kahulugan ng muallaq. At kay Imam Bukhari, marami ito sa hadis niya. Sa hadis ni Imam al-Bukhari, marami ang tinatawag na muallaq. At hindi nangangahulugan na kapag muallaq ay da'if, kapag muallaq ay hindi nakatibayan. Okay, kasi kunin muna natin yung tinatawag, sinasabi nilang pending, muallaq, ibig sabihin, nakapending yung hadis na hindi sa malakas. At sasagutin natin yan, na madalas sa hadis ni Bukhari ang tinatawag na pending, muallaq, at umabot ito sa 160 na hadith sa hadith ni Imam al-Bukhari. Okay. Ang sabi ni As-Suyuti sa kanyang libro na Tadribur Rawi sa volume 1 sa page 117, sabi niya, wa aktharu ma fil Bukhari min dhalika mawsulun fi mawdi'in akhar min kitabihi wa innama awradahu mu'allaqan ikhtisaran aw mujanabatan litikrar. Si Imam al-Bukhari, madalas siyang nagsasabi ng muallaq sa kanyang hadith. Normal yan kay Bukhari, yung tinatawag na pending. Normal yan sa kanya. Sabi ni Imam As-Suyuti. At ginagawa niya ito dahil mayroon pang kasama yung hadith na yan, na magpapatibay doon sa hadith na yun na akala natin ay munqati. At kukunin natin kung sino ang nagsabi na halal ang music. At ginagawa ito ni Bukhari upang paiksiin yung hadith. Upang paiksiin yung hadith para maiwasan ang paulit-ulit na pagbanggit niya dito. Yan ang sabi ni Imam As-Suyuti sa paliwanag kung bakit muallaq ang hadith ni Bukhari. Sabi ko kanina, nahati sa dalawa ang hadith ni Bukhari kapag tinawag na muallaq. Bisigatil jazm at saka bisigati at tamrid. Ang sigatul jazm, katulad ng hadis na tumutukoy sa music, katulad ng sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadis si Abu Musa al-Ash'ari, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Darating sa aking umma, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga tao na gagawin nilang halal. Dalawa ang pakahulugan dito ni Ibn al-Arabi dito sa hadis na ito, dalawa. Unang-una, gagawin nilang halal, ibig sabihin dati ng haram. O kaya pangalawa, ipagpapatuloy nila ang pagsasagawa dito. Kumbaga istirsal. Okay. Yung hadith na ito na sinasabi nilang muallaq, na kung saan ay hadith ni Bukhari, pending, hindi nangangahulugan na da'if. Unang-una, si Imam al-Bukhari, wala sa katangian niyang mudallis. Wala sa katangian niya ang tinatawag na mudallis. Anong ibig sabihin ng mudallis? Wala sa katangian ni Bukhari na kumbaga magsisinungaling siya. Okay, wala sa katangian niya na siya magsisinungaling. Kaya nga niya pinasok ang hadith na ito sa kanyang sahih, kahit na muallaq, ibig sabihin katibayan pa rin siya. At napagkasunduan ng mga ulama na ang susunod na katibayan mula sa Quran ay Sahih Bukhari. At ang pangalawa dito, sa dalawang uri ng muallaq na hadis ni Bukhari, pasok siya sa bisigatil jazm. Ibig sabihin, sinisigurado ni Bukhari na yung hadis ay hindi siya da'if, kundi talagang narinig o kaya na kumpleto ang kanyang mga kondisyon. Kasi ang sabi niya, ang ibig sabihin ng bisigatil jazm sa unang uri ng muallaq, ibig sabihin pending na hadith, hindi niya sinabing narinig ko. Bagkus ang sabi ni Bukhari, qala Hisham bin Ammar, sinabi ni Hisham bin Ammar, hindi niya sinabi na haddathani, hindi niya sinabing ikinwento sa akin, hindi niya sinabing direktang narinig niya. Ang sabi lang niya, sinabi. Kaya sabi ng ating mga ulama, katulad ni Ibn Salah, pag kay Bukhari, pag sinabi ni Hisham bin Ammar, ay nangangahulugan ng mu'an'an. Ibig sabihin, narinig niya yan. Bakit? Si Hisham bin Ammar, kung saan dinirikta, banggitin ni Bukhari sa hadith na ito na sinasabi nilang pending, kung saan sinasabi nilang pending, ay teacher niya yan. Sheikh niya yan.
halos nakapagsalaysay siya ng 4 na hadith mula kay Hisham bin Ammar. At si Hisham bin Ammar ay pinuri ng ating mga muhaddithun, ni Imam An-Nasai, ni Imam Abu Hatim. Marami ang pumuri kay Hisham bin Ammar. Ibig sabihin, mapagkatiwalaan na tao si Hisham bin Ammar. Kaya walang katibayan na mahina ang hadith. Kung saan sinasabi nila na da'if ang hadith, kasi sabi ko nga, normal ito kay Imam Al-Bukhari ang tinatawag na pending. At sabi ko nga, umabot po sa 160 na hadith ang mababasa natin sa Sahih Bukhari. Ano yung tinatawag na muallaq? Minsan, puputulin niya yung hadith. Ididirikta niyang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi na niya ikukwento kung sino yung mga narrator. Yung chain of narration na wala na. Yan, madalas na ginagawa ni Bukhari yan. Minsan, puputulin niya doon sa hulihan, sa gitna, magtatanggal siya ng 3 tao. Ginagawa yan ni Bukhari. Minsan, tatanggalin niya lahat. Ang ititira lang niya sahaba. Normal yan, ginagawa yan ni Bukhari. Pero, kung ang hadith, bisigatit tamrid, ibig sabihin, ruya. Ganun. Kila. Pag ganun na pagsalaysay ng hadith, sabi ng mga ulama, maaari na mahina yung hadith. Pero dito sa pagkabanggit ni Bukhari sa hadith na layakunan na min ummati aqwamun, itong hadith na ito na nagsasabi na haram ang music, ay bisigatil jazm. Ibig sabihin, pasok siya sa hadith na sahih. Hindi siya mahina. Kasi direktang sabi niya, qala Hisham bin Ammar, haddathana, sadaqa. So pag ganun ang pagkabanggit niya, so napakalinaw na malakas yung hadith, bisigatil jazm. Jazm, ibig sabihin, sigurado si Bukhari na pumasok sa kanyang mga kondisyon sa pagiging sahih yung hadith na ito. Okay. Sabi nila, sabi ng kapatid natin, na ang sabi dito, nabanggit ang pagiging haram ng zina. Okay? Mayroong dalil na maliban sa hadith na ito na ang zina ay haram, kataan. Talagang napakalinaw na haram ang zina. Okay. Sabi nila, pangalawa, ang pagsuot ng lalaki ng silk, yung harir, ay haram din. May katibayan yun. Pangatlo, yung khamr, pag inom ng alak, talagang haram yun. Dahil may mga katibayan na maliban dito. Sabi nila, ngunit ang music ay walang katibayan maliban ditong nagsasabi na ang music ay haram. Yun ang sabi nila. Wala daw katibayan na nagpapatunay na dati ng haram ang music. Hindi katulad ng alak, hindi katulad ng zina, hindi katulad ng, sabi nila yung silk, na may mga dalil na nauna na nagpapatunay na yan ay haram. Pero ang music ay walang dalil na may naunang katibayan na ito ay haram. So sasagutin natin yan. Napakaraming dalil na nagsasabi na ang music ay haram. Hindi lang po yung 5 katibayan na nabanggit ng ating kapatid. Katulad sa Suratul Isra, sa Suratul Najm, sa Suratul Luqman, at saka yung sa pending na sinasabi nilang Rawahu Bukhari, at saka babanggitin ko rin yung hadith ni Nafi' kung saan kasama ni si Ibn Umar na ang sabi ni Abu Dawud na yung hadith na ito ay munkar. Okay, ang hadith na ito ay munkar, pero ang hadith na ito ay sahih. Sasabihin natin, hindi lang po si Abu Dawud ang nagsalaysay. Isang araw, si Ibn Umar, habang sila ay naglalakbay, nakarinig sila ng isang nag-aalaga ng mga mamastul na nagfuflota, float. Ganun, iniihipan niya yung flota, yung music, ika nga. Tinakpan ni Ibn Umar ang kanyang tenga. Okay? Tapos sabi ni Ibn Umar, narinig mo ba? Sabi niya, wala na. Okay, sabi niya, dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, nakita ko na ginawa niya rin ito, nakarinig siya ng ganun, tinakpan niya. Sabi nila, at ito ang katibayan ng mga nagsasabi na halal, na ang music ay halal o pinahihintulutan, dahil kung ito ay hindi haram, bakit hindi niya pinagbawalan yung nagflota? O kaya bakit hindi niya sinabihan yung iba na wag niyong pakinggan? Dito, sasagutin natin yan. Una, ang sagot natin dyan. Sabi nila, mismo si Abu Dawud ang nagsabi na ito ay munkar. Ibig sabihin, hindi katibayan. So, babanggitin natin na hindi lang si Abu Dawud ang nagsalaysay sa hadith na ito. Ito ay sinalaysay ni Ahmad sa kanyang musnad. At ito rin ay sinalaysay ni Ibn Sa'd, ni Abu Dawud. Siyempre sabi niya ito ay munkar. Sinalaysay rin ito ni Al-Bayhaqi sa Sunan, at ni Ibn al-Jawzi, at ni Ibn Hibban, at ni Ibn Abi Dunya.
at ni Ajri at ni Tabarani sa Mu'jam as-Saghir at ni Al-Baihaqi fi Syu'ab al-Iman at marami pang iba. So hanggat sa umabot ang hadis na ito ng sahih. Okay. Unang-una, magkaiba ang nakinig at narinig. Magkaiba ang nakikinig at nakarinig. Pag-ibahin natin yung dalawa. Kasi kapag pinakikinggan mo talaga yung music, haram yun. Pero kung narinig mo lang ng kusa, ibang hatol doon, hindi papasok sa haram yun. Magkaiba yung pinakinggan talaga at saka kusang narinig. Ibig sabihin, si Nafi' ay hindi niya talaga pinakinggan. Kaya si Ibn Umar, kaya nagtakip siya kasi talagang parang napapakinggan talaga niya. Kaya niya tinakpan ang kanyang tenga at hindi nangangahulugan na ito ay halal. Pangalawa, sabi ng ating mga ulama, maaari na hindi niya napagbawalan yung nagfufluta kasi maaari nasa likod ng bundok o kaya hindi siya nakikita kung saan music lang ang naririnig. Paano mo pagbabawalan ng hindi mo naman nakikita? Hindi mo naman nakikita. So paano mo pagbabawalan yun? So isa yun sa mga katibayan na nagsasabi na haram. Kasi bakit tatakpan ni Ibn Umar ang kanyang tenga? Bakit niya tatakpan ang kanyang tenga kung ito naman ay halal? Ibig sabihin, kaya niya tinakpan, hindi maganda sa tengang pakinggan. So nagpapatunay na ito ay haram. Okay. Kasama dito, actually, hindi naman 100% na talaga nagkasundo ang mga ulama bagkus ito ay sinabi ni At-Tabari na pagkasunduan ng mga ulama na ang music ay haram. Pagkasunduan ng mga ulama na ang music ay haram. At jumhurul ulama, yung apat na madhab, si Imam Abu Hanifa, si Imam Malik, si Imam Shafi'i, si Imam Ahmad bin Hanbal, lahat sila ay nagsabi na ang music ay haram. Lahat sila ay nagsabi. Sino ang nagsabi na music ay halal? Si Ibn Hazm ang nagsabi, nabanggit sa Muhalla, sa kanyang libro na Al-Muhalla, na ang music ay mubah. Bakit? Sabi niya, kasi yung hadis ni Bukhari ay mungkati. Naputol daw kasi ang hadis ni Bukhari. So, sinagot na po natin yan kanina na hindi yan naputol kasi gawain na ni Bukhari na pinuputol niya ang hadis. Gawain niya yan na pinuputol niya ang hadis. Ngayon, babanggitin natin ang mga katibayan na nagsasabi tungkol nagpapatunay na ang music ay haram. Hindi lang po, sabi nga nila, kung ang music ay kinakailangan ng katibayan na nagpapatunay na ito ay haram. Ngayon, babanggitin natin yung mga hadith. Isa-isahin natin yung mga hadith ngayon. Una, banggitin mo natin yung sabi ni Malik, kullu qawlin yu'khadu wa yuraddu ila sahib wadal qabr. Lahat ng pananaw ng bawat isa ay pwede nating tanggapin, pwede nating i-reject maliban sa salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, patutunayan natin na may mga katibayan mula sa mga maraming hadith. Maraming hadith. Nabanggit na yung mga nauna. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Abi Umama. Sabi nga ni Ibn Qayyim, dumating na isalaysay ang hadith na nagpapatunay na haram ang music, mutawatir. Ibig sabihin ng mutawatir, hindi na pwedeng sabihin na walang matibay na katibayan. Pag sinabing mutawatir, napakaraming sahaba ang nagsalaysay na ang music ay haram. So bago natin banggitin, sabi ni Ibn Qayyim, al-ahadith al-warida fi dhammil ghina wa tahrimihi mutawatiratun wa adadu ruwatiha 13 sahabiyan. Sabi ni Ibn Qayyim, ang mga hadith na naisalaysay na nagpapatunay na hindi maganda ang music at ito ay haram ay 100% na matibay ang mga katibayan at ang dami ng sahaba na nagsalaysay nito ay 13. Si Abu Malik al-Ash'ari, si Sahal bin Sa'ad, si Amr bin Hussein, si Abdullah bin Amr, si Abdullah bin Abbas, si Abu Huraira, si Abu Umama al-Bahili, si Aisha, si Ali bin Abi Talib, si Anas bin Malik, si Abdurrahman bin Sabit, si Al-Ghazi bin Rabi'a, si Abdullah bin Umar. So napakaraming sahaba ang nagsabi na haram ang music. Okay. Basahin natin ang isa sa salaysay ni Abi Umama. Sa hadith na sabi niya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tabi'ul qainat wa la tashtaruhunna. Wag ninyong ibenta ang inyong mga alipin na singer. Ang inyong mga alipin na singer, kasi mga alipin yung binibinta yan. Wag ninyong ibenta na ang katangian nila ay mahilig sa music. Subhanallah. Kung hindi naman talaga haram, bakit pinagbawal ng propetang ibenta? Wala tashtaruhunna, at wag niyo rin silang bilhin kung ganyan ang kanilang katangian. Ibig sabihin na aib. Pag sinabing aib, kapintasan sa isang tao na siya ay musician, magaling mag-music.
Wala tuallimuhunna, wag niyo silang tuturuan. Wala khayra fi tijaratin fihinna wa thamanuhunna haram. Walang mainam sa business sa pagpasok sa music o ang binibenta mo ay mga maghihilig sa music at ang kanilang presyo, ang kanilang halaga ay haram. So isa po yan sa hadith na binanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang music ay haram. So magbanggit pa tayo ng ibang hadith. Okay. Isa-isahin natin. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadis ni Abi Malik al-Ash'ari, ito ay marawahu Ibn Majah wa Ibn Hibban wa Tabarani. Sabi niya, la yashrabanna nasu min ummati, pangalawang hadis na maliban pa sa binanggit natin kanina, la yashrabanna nasu min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Iinom, sabi niya, mula sa aking umma ang mga tao, iinumin nila ang alak, natatawagin nila ang alak na hindi niya sa kanyang pangalan. Watudrabu ala ruusihimul ma'azif wal mughanniyat, at sa ulo nila banda papaluin ang mga instrumental musical instruments, wal mughanniyat, ganun din kakanta ang mga ngawit. Yaksifullahu bihimul ard, at dahil sa gawain nila na yan magkakaroon ng butas ang lupa. Wayaj'al minhumul qiradata wal khanazir, at gagawin ng Allah sa kanila, mula sa kanila magiging unggoy at magiging aso. Kung maganda lang naman talaga music, bakit binanggit ang kanilang parusa? So isa yan sa katibayan na bawal talaga music. Okay, isa pang katibayan. Ito ay hadis ni Ibn Abbas. Ito ay marawahu Abu Dawud wa Ahmad. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah harrama alaykum aw alayya aw harrama al-khamra wal maisira wal kubata wa kullu muskirin haram." Ito ang laman ng hadis. Ito ay nabanggit sa hadis ni Albani sa As-Silsila As-Sahiha. Ang sabi sa hadis, ipinagbawal ng Allah sa akin, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang alak, ang pagsusugal at ang musical instruments. Bawal din 'yon. Nabanggit din sa hadis. Okay. Another na dalil. Satakunu fi akhir az-zamani khasfun wa qadhfun wa maskhun idha dhaharatil ma'azif wal qainat wastahallatil khamr. Okay, itong hadis na ito ay fi Sahihil Jami' Albani was Sahih Tabarani. Itong hadis na ito, maliban sa mga hadis na binanggit natin na nagpapatunay ng music ay haram, ang sabi sa kahulugan ng hadis, darating, sabi niya, ang panahon na magkakaroon ng butas ang lupa. Ibig sabihin, magkakaroon ng parusa na magkakaroon ng butas ang lupa. Wa kadhfun wa maskhun, at mapapalitan ng mukha ang mga tao, magiging unggoy, magiging baboy. Ano ang dahilan? Idha dhaharatil ma'azif, kapag lilitaw na ang mga musical instruments. Ibig sabihin, ibibinta na, gagamitin na, kakanta na sila, magkukonsert na sila. Wal qainat, at lalabas na rin yung mga magaling magkumanta. Magsisilabasan na sila. Wastahallatil khamr, at magiging halal na rin ang alak. Okay. Sasagutin din natin yung sabi, ito actually mga kapatid, lahat naman tayo nagkakamali, so normal po na yung pagsasabi na sila ay nagsabi na ito ay halal, so normal po na sagutin din natin na ito ay hindi halal, ito ay haram. So normal po na sasagutin din natin yon. Kasi po, alam natin na yung kapatid natin na sikat, siyempre baka mamaya sasabihin ng marami na halal pala ang music. So patutunayan natin na ang music ay hindi halal, kundi ito ay haram. Sabi nila, hindi haram ang music itlaqan. Okay. Magiging haram ang music kapag mayroon siyang kasamang zina o kaya sasabayan siya ng pag-inom ng alak. Ibig sabihin, ang music ay hindi haram at nagiging haram kapag sasabayan siya ng zina, sasabayan siya ng alak, kasi yun ang kanilang pakahulugan dito, kaya siya naging haram. So, ang sasabihin natin sa kanila, ibig sabihin, ang music ay daan patungo sa zina. Ang music ay daan patungo sa pag-inom ng alak. Kung titingnan natin, ang lahat ng ma'adda ilal harami fahuwa haramun, ito ang kaida. Lahat ng bagay o gawain na patungo sa isang haram ay magiging haram din. Pero hindi sa pangkalahatan, kasi may tatlong uri magiging daan. Hindi ko na po babanggitin sa kaida usuliyah na banggit nila Karafi, sa tatlong uri po ito. Pero pangkalahatan, lahat ng daan na magiging daan ito sa pagpatungo sa haram, saddan lidhari'ah, iwanan natin. Bakit natin gagamitin to? Na alam natin na magiging haram. Pero kung titingnan natin, wala pong katibayan na magiging haram ang music pag may kasamang pagzina.
Walang katibayan na ang music ay haram kapag may kasamang pag-inom ng alak, sasabayan siya. Kasi kung titingnan natin yung hadis ni Bukhari na sinasabi nilang muallak, edi sana magiging haram din pala yung alak kapag may kasamang zina. O magiging haram yung pagsuot ng silk kung may kasamang pag-inom ng alak. Kaya nga inisa-isa mga yun Gagawin nilang halal ng alak, ang zina, ang musical instrument, at ang zina, at ang pagsusuot ng silka, dahil bawat isa doon may kanya-kanyang hatol. So hindi na obligadong kailangan magkakasama mga yon. So ibig sabihin yung pagsasabi na ang pagsasabi na ang musika ay magiging haram pag sinabayan ng zina at sinabayan ng alak ay wala pong mabigat na katibayan. Ang pagsasabi ng ganun. Wala po itong mabigat na katibayan. Yung nagsasabi ng ganun, kinakailangan nila ng dalil na magbibigay sa atin. Okay. Sabi ko nga kanina na yung apat na madhab at nabanggit ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na nagkasundo ang apat na madhab. Maliban sa Zahiriyya kay Ibn Hazm na lahat sila ay nagsabi na ito ay hindi pinahihintulutan. Hindi pinahihintulutan ang pagkikinig ng music. Okay. Pero ngayon, mayroon akong lilinawin sa inyo. Ang music ay may dalawang uri. Ang kumakanta. Mayroong kumakanta na walang musical instruments. May kumakanta na may musical instruments. May piano, may gitara, may flute, may violin, o ano pang mga kagamitan. Pero may kumakanta na normal. Sabi ni Sheikh Albani, kung ang kumakanta ay normal, ang kanyang kanta, normal, kasi ang pagtula, yung shi'r, yung pagbanggit ng tula, ay kasama yan sa ghina. Tinatawag din yan na ghina. Yung pagbasa ng Quran, tinatawag din na ghina. Yung pagbabasa ng Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tinatawag din ito na ghina. Pero, sabi nga, laysa ala itlaq, tama. Pero, pag-usapan muna natin. Ang tinutukoy kasi natin, lalo na sa panahon natin ng music, yung may mga piano, may mga gitara, yung kumakanta na normal, titingnan din natin, wala bang bastos sa kanyang mga binabasa, wala bang shirk yung kanyang kanta, wala bang panliligaw ang kanyang kanta, titingnan natin yung mga babanggitin niya kung wala mga halong haram. Kasi kung walang halong haram, hindi natin sinasabi na haram na kumanta. Wala tayong sinasabi na haram na kumanta. Yung sinasabi nilang, yung magpapatulog ng bata, kakanta, yung tuturuan ng bata, A, B, C, D, kakanta, ay normal yun. Hindi naman po yan ang pinag-usapan natin dito na haram Ang pinag-usapan natin dito na haram, yung pagkanta na may halong haram o kaya may kasamang instruments. Kasi ang tinutukoy doon sa hadith is mga instrumento. Ang tinutukoy sa hadith. Bagkus, naisalaysay mula sa mga sahaba ang dalawang uri ng pagkanta na pinahihintulutan. Yung tinatawag na al-huda o sa ibang basa, al-hida. Ang tinatawag ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Anjasha. Pag sila naglalakbay, ito ay kinakanta, ang tawag sa kanta na pag naglalakbay ka, ay ibig sabihin, kapag nag-aalaga ka ng mga hayop, ng kamilyo, pag nag-aalaga ka ng kamilyo, kakantahan mo yung mga kamil, ang tawag dyan ay hida. Yan po ay walang problema, sabi ng ating mga ulama. Wala pong khilaf dyan. Pangalawa, ang nasab. Ang ibig sabihin ng nasab naman na kanta, yung kumakanta sa paglalakbay. Ito ay ginawa ng isang sahaba rin. Katulad ni Osama bin Zaid, na kumanta sila sa kanilang paglalakbay. So normal yun. Yun po ay normal na kumakanta at pahabain ng busis, tapos tataasan ng busis habang kumakanta. Ang tinutukoy natin dito, yung may kasamang musical instruments. Yan po yung pinag-uusapan natin dito na haram. Kasi yan po yung mansus. Kung titingnan natin, sabi ko nga kanina, nabanggit na ito ay ijma' ayon sa ibang mga ulama natin. Katulad ni Qurtubi, ni At-Tabari, nabanggit nila ito ay mujma'un alay. Pero sabi nga nila na hindi daw ito ijma dahil na si Al-Majishun ay nangyari sa kanya na may music pero hindi niya pinagbawalan. So yun ang kanilang pananaw sa ibang mga nagsasabi na halal daw ang music. So bilang pangkalahatan mga kapatid, sa dami ng katibayan na binanggit natin at sagot sa mga katibayan nila na sinasabi nila na mahina ang ating pinanghawakan, ay wala po silang matibay na katibayan na hindi po haram ang music. Bilang pangkalahatan, ang music ay haram. Mula sa mga matibay na hadith, sa Quran, sa mga mufassirun, sa nagbigay ng pakahulugan mula sa Quran, sa kahulugan ng aya, katulad nila Ibn Abbas, nila Ibn Mas'ud, nila Ikrimah, nila Dahak, nila Mujahid, kung saan ito yung mga reliable source na pinagkukunan natin ng tafsir, halos lahat sila ito nagsabi na ang definition o ang tafsir ng lahwal hadith at saka yung samidun at saka yung
yung wastafzis man istata'ta minhum bisautika, na ito ay music. Ito ay music. So wala na pong duda na ito ay music. Na ang music ay haram. So kung titingnan natin ang madhab na arba'a, si Imam Abu Hanifa, si Imam Malik, si Imam Shafi'i, si Imam Ahmad bin Hanbal, halos lahat sila ay nagsabi na hindi tanggap ang pagsaksi ng taong mahilig sa music. Ngayon, siguro kung may time pa tayo, kung may time pa sana, babanggitin ko ang mga sinabi ng ating mga ulama tungkol dito sa mga bagay na ito. Okay. Ayon sa Ahnaf, sa Hanafiya, sima'ul ghina fisqun. Ang pagkikinig ng music ay isang kasalanang malaki. Fisq. Wa taladdudu kufrun. Actually, napakahigpit ng Ahnaf. At yung pagiging nag-i-enjoy ka sa pakikinig ng music, kufr. Pero hindi natin alam kung kufr doon na kufr. Pero tinawag nilang kufr. Ibig sabihin, isang pagsuway. Qala al-Imam Abu Yusuf fi zaman ni Harun al-Rashid. Si Abu Yusuf, isa sa estudyante ni Imam Abu Hanifa. Sa panahon ng Khalifa na si Harun al-Rashid, kapag nakakarinig siya ng music sa loob ng bahay, pinapasok niya yan nang wala siyang paalam. Lianna taghir al-munkari wajibun wa hada munkarun. Papasok ako sa bahay, sabi niya, kasi sa time na yan siya ay qadi. Siya ay may katungkulan. Papasukin ko ang bahay na may mga musika para pigilan ko sila dahil sabi niya yan ay kasalanan. So, yun ang pananaw ni Abu Yusuf, isa sa estudyante ng Abu Hanifa. Ang pupunta tayo kay Imam Malik, kasi sabi nila jumhur daw eh. So, tingnan nga natin yung pananaw ng mga ulama. Sabi ni tinanong si Imam Malik tungkol sa music, innama yaf'aluhu al-fusaqu indana. Sabi ni Imam Malik, ang pakikinig ng musika, okay, o pagmumusika ay ginagawa ng mga makasalanan sa amin. So yan ang sabi ni Imam Malik. Okay, so hindi ko na po babasahin lahat. Kukunin ko lang po yung mga ibang pananaw nila kasi alam ko ayaw ko po mapahaba masyado. Sabi ni Imam Shafi'i, nung siya ay sa Baghdad, papunta siya sa Egypt, sabi niya, wa khalaftu shay'an wara'i ahdathahu az-zanadiqa yusammunahu at-taghyir liyasuddu bihi 'anil Qur'an. Umalis ako sa Baghdad, papunta sa Egypt, kung saan naiwan ko ang mga zanadiqa, itong mga sekta na mga ligaw na tinatawag nilang taghyir, musika, kung saan kalat sa kanila ang pakikinig ng musika para mapigilan ang pakikinig ng Quran. Para hindi na sila makafocus sa Quran, music na lang ang kanilang pakinggan. Ibig sabihin, hindi magandang katangian ang pakikinig ng musika ayon kay Shafi'i. Okay. Kay Ahmad bin Hanbal. Si Ahmad bin Hanbal, tinanong ang kanyang anak sa Altu o Abi Anil Ghina. Tinanong ng anak ni Ahmad bin Hanbal na si Abdullah ang kanyang ama na si Ahmad. Itong apat na madhab, sabi niya, la yu'jibuni. Hindi ko gusto, sabi niya. Innahu yanbutu an-nifaqu fil qalbi kama yanbutu al-ma' al-baql o kama yanbutu o yunbitu al-ma' al-baql. Hindi ko gusto, sabi niya. Hindi kaaya-aya ang pagkikinig ng music. Yan ay isang hipokrito na tumutubo sa ating puso. Katulad ng pagpapatubo ng tubig sa mga butil. So, hindi po siya maganda. Kaya sabi ni Imam Al-Qurtubi, al-ghina'u muharramun wal istighalu bihi 'ala ad-dawami safahun turaddu bihi ash-shahada. Sabi ni Imam Al-Qurtubi, ang pagkikinig ng music ay haram at ang pagpo-focus mo dito, pagko-concentrate mo dito ay isang kasalanan kung saan hindi tatanggapin ang pagsaksi mo kapag ikaw ay nakikinig ka ng music. Okay. Sabi ni Ibnul Qayyim, rahmatullah, yakfi tafsiru sahabati wa tabi'in lahu al-hadith bi annahu al-ghina. Sapat na sabi ni Ibnul Qayyim, rahimahullah, na ang kahulugan ng lahu al-hadith, na pinapakahulugan ng iba na hindi daw lahu al-hadith, lahat ng hindi mga magagandang salita, ay sapat na ang mga tafsir ng sahaba at tabi'in kung saan sumunod sa mga sahaba na ang kahulugan ng lahu al-hadith sa Suratul Luqman ay music. Sapat na yun para sabihin na ito ay haram. Okay. So siguro yun lang po ang kaya kong sabihin sa araw na ito. Pero bilang karagdagan dito mga kapatid, babasahin ko rin po pala. Sabi ni Al-Fudail bin Iyad, al-ghina'u ruqyatu zina. Ang music daw ay daan patungo sa zina. Kung daan pala patungo sa zina. Sabi nila kung may kasamang zina, bakit pa natin sasabihin na ito ay pinahihintulutan kung pag ginawa mo ito ay masasamahan ng zina. Kahit na wala namang kasamang zina, ito ay talagang haram. Okay. Qala Yazid bin al-Walid
Sabi ni Yazid bin al-Walid, basahin natin ang kanyang sinabi ha. Iyakumul ghina, iwasan ninyo ang music. Painahu yung kudul haya, wa yahdimul muru'ah. Dahil ito ay nakakatanggal ng kumbaga yung pagiging mahihain mo nawawala niya. Wa yazidu shahwa, dinadagdagan niyang pagnanasa. Wa yanubu anil khamr, at pumapalit siya sa alak. Wa yaf'alu ma yaf'alu sakar, at ginagawa mo ito katulad na ginagawa ng isang lasinggero. Yung music na ito. Subhanallah, sabi nga ng ibang mga ulama, ang music ay gawain ng mga non-Muslim kung titingnan natin. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, ang sino mang gayahin niya ito, ay kagaya ka rin sa kanila. So yan po mga kapatid ang aking masasabi tungkol sa bagay na ito. Sa dami ng katibayan, halos sinabi ng ibang mga ulama na ito ay ijma. Sinabi ng ating mga ulama ni Ibnul Qayyim na ito ay mutawatir. Sinabi ng ating mga mufassirun na ito ang music. At dalawa lang pong pinahintulutan na kumanta sa mga kalalakihan kapag sila ay naglalakbay para mapagaan ang kanilang paglalakbay, tinatawag na an-nasab. Okay? O kaya ay nag-aalaga siya ng baka, ng kamilyo, magkakanta siya, ang tawag dito ay huda. Ito ay may mga katibayan. So maliban doon, normal yun. Normal. Yung mga music, halimbawa tumutunog yung ibon, ay normal yan. Hindi naman po haram na pakinggan natin ng ibon. Di ba? Pag yung ibon kumakanta, hindi po haram yan. Kapag yung batis, yung ilog, lumalangoy at may tunog, ay hindi po haram yun. Kasi likas yun eh. Ang music kasi, gawa natin yan. Tayo ang gumagawa niyan. Hindi yan likas na gawain natin na pinanganak tayong may tunog ng musika. Gawain natin yan. Lumilikha tayo ng music, ng piano, ng gitara, ng flute, ng violin. So inshallah, sa sunod ng mga talakayin, minsan may mga sasabihin nila, paano yung duf? Yung duf. Kung saan ito ay pinahintulutan ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kasal, ibang usapin po yan. Okay, ang duf. Ang duf po, yung pong parang tambol na may butas sa likuran. Yun ang pang tabl. Yung tabl, yung kuba ayon sa hadith. Yung kuba ay magkadikit at mayroon siyang jalajil, mayroon siyang parang tansan, yung takip ng mga Coca-Cola na pag pinalo mo ganito, tutunog siya. Yan din po ay haram. So yan po ang pangalahatan. Napakalinaw na lahat ng katibayan natin at sinasabi nilang pending na hadith ni Bukhari ay muallak. Napatunayan natin na kahit na muallak, normal po na gawain ni Bukhari yun. So, conclusion, wala pong dalil na nagsasabi na ang music ay halal, bagkus napakaraming hadith na nagpapatunay na ang music ay haram. So mali sila na sinasabi nila na walang katibayan na nagpapatunay na ang music ay pinahihintulutan at meron pa silang mga kondisyon na kung saan hindi matatanggap. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.